Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin kung bakit ba nanggagalaiti itong si Senator Rapi Tulfo dito kay GM Robles at sa PCSO. Kasi marami nagtatanong, bakit ba? Ano ba dahilan bakit ba nagagalit itong si Senator Rapi Tulfo dito dito kay GM Robles at sa PCSO. So, bale bago po natin ituloy yung pag-uusap natin tungkol dito sa topic na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel, pakipindot naman po yung subscribe button. At the same time, pakilike na rin po. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito. Sasabihin dito ni Senator Rapi Tulfo kung bakit ba siya nanggagalaiti dito kay GM Robles. So, ito po yung pinakadahilan. So, panoorin po natin. You know, Mr. Robles, the reason nang gagaliti ako rito because nakatanggap ako ng maraming complaint. The last time you weren't here kasi, I talked to several lotto agents, yung betting stations. Marami sa kanila mga OFWs, mga retirees. Nag-invest sila, bumuo sila ng pera doon. And now, mawalan silang trabaho, mawalan silang kita. You didn't even consult them. Miss Evelyn Marking Javier. So dito, kaya nagagalit dito si Senator Rapi Tulfo dahil nga marami rito yung mga OFW na siyempre nagsumikap, nag-ipon para pag-uwi dito sa Pilipinas, makapagtayo ng negosyo. So ito yung mga napili ng negosyo, yung makapagpatayo ng lotto outlet. So siyempre alam niyo naman kung gaano kahirap ang maging OFW. So talagang pinag-ipunan nila yung pera na yan. Tapos biglang magkakaroon ng iloto na eventually yun ang papatay sa kanila. Dahil nga siyempre sino pa yung tataya sa kanila kung ito'y online na, 'di ba? Lalo na yung mga retiree na siyempre yung mga kababayan nating mga retiree na doon i-invest yung kanilang retirement para paano kumita pa rin sila kahit retire na sila. Tapos biglang yun nga mawawala yung kanilang lotto outlet dahil nga bibigyan ng pabor yung iloto. Kaya dito maramdaman nyo yung puso ni Senator Rapi Tulfo na bakit kailangan mag-suffer itong mga kababayan natin na gustong kumita lang para man lang tulad niya sa OFW, parang hindi na sa bumalik sa ibang bansa, dito na sila magtrabaho, dito na sila magnegosyo para makapiling nila yung kanilang mga mahal sa buhay, para hindi na sila lumayo. So, makikita nyo rito yung puso ni Senator Rapi Tulfo. Talagang kung bakit siya nagagalit dito kay GM Robles. So, ito, panoorin po natin kung ilan po yung aktual na nagsarang outlet para lang pagbigyan itong iloto. If I'm not mistaken, presidente ho kayo ng mga lotto agents. Yes. Were you consulted? Yes, Chair. Nasarado na po yung 2,000 na outlets po. Ano po? Nasarado na po. Ano yung sabi po nasarado? There are 2,000 lotto outlets na nasarado na po dahil nabigyan na po ng termination noong October 16. 2,000. Bilhin nyo, 2,000 lotto outlet ang nagsara. Sa isang lotto outlet, posible ang nagbabantay dyan o yung tumatao dyan o yung umaasa dyan sa lotto outlet na yan ay 3. Yung may-ari, tapos 2 nagpapataya. Nagpapalitan po sila kasi maghapon po yan, mula umaga hanggang bago mag-draw ng loto. So, possible sa isang lotto outlet, 3 po yung kumikita dyan, yung may-ari at yung 2 nagbabantay. Biruin mo sa isang outlet 3, di times ano mo na yun, times 2,000 mo yun. So, ilan yun? 6,000 katao po ang nawalan ng pagkakakitaan para lang bigyan ng pabor itong iloto. I mean, nag-start po yung 300 tas yung remaining pong 1,600. So ilan po lahat ang nasarado? 2,000 po. 2,000. Ano pong binigay na reason bakit po sinara po yung 2,000 na lotto outlets? Wala pong machine daw. Wala ang machine. Yun lang po. Wala daw machine. Maniniwala ba kayo dahil walang machine kaya nagsara yung 2,000 na lotto outlet? Kalokohan po yun. Ba't ko po nasabing kalokohan yun? Meron naman silang kinukuha ng supplier ng ng machine, ng lotto.
siguro ginawa nila, in-stop na nila yung pagkuha doon sa machine na yon para nga mapagbigyan yung iloto. Siyempre, pwedeng gawa ng istorya yan. Sabihin, mahal ang mataas sa expenses natin, matagal ang procurement ng pagkuha ng machine para sa loto. So, dito mas makaka-cheapest tayo kung magiging online na lang yung loto. So, dahil doon siguro sa mga ganong dahilan, hindi na sila kumuha ng mga machine, gaya ng sinabi niya rito na hindi na, dahil nga doon walang machine, kaya napilitan na magsara yung 2,000 na Lotto outlet. Kasi paano nga naman sila makakapagpataya kung wala silang machine na gagamitin? Dahil itong PCSO, hindi na nagbibigay ng machine. Diba? So, doon pala makikita nyo na talagang sinadya o talagang ginusto nila na mawala na yung Lotto outlet na yan. Kasi nga, hindi nila mabibigyan ng pabor yung iLotto. Tuloy natin. Binigay na reason. Pero were you consulted na nainformahan ba kayo na magkakaroon kami ng iLotto Hindi po. na posible maapektuhan ang ilan sa inyo o marami sa inyo? To my understanding, Chair, with the previous administration, they had plans of having that. Parang pag-aaralan pa po. We were just surprised na ang bilis-bilis lang po siyang na. So yung previous administration before... So yun, malino naman, sinabi naman nitong presidente ng mga Lotto outlet na to, nung nakarang administrasyon daw kay Pangulong Duterte, may plano. So plano pa lang, pinag-uusapan pa lang. Pero pagpasok po ng administrasyon ni Bongbong Marcos at nito ni GM Robles, bigla lang daw na-aprubahan. So ibig sabihin, nagkaroon ng mekos-mekos insan, binigyan ng go signal sa pamamagitan ng executive secretary dahil hindi naman binigyan ng resolution o ng MOA o ng memorandum of agreement galing sa OGCC na kailangan nilang mag-secure ng permit or ng approval sa Office of the President. So parang nangyari, bypass nila yung OGCC, rumekta sila sa executive secretary. Hindi natin alam kung ito ay alam ni Pangulong Marcos. Baka hanggang doon lang sa executive secretary. Baka nga hindi niya in-inform. Siyempre, ang executive secretary parang little president po yan. So, yung pirma po niyan is parang same as Bongbong Marcos na po yan, as president. So, siguro, ang ginawa ay bypass nga yung itong OGCC, hindi binigyan ng kopya ng memorandum itong executive secretary. Ngayon, yung executive secretary, dahil feeling niya or hindi siya inabisuhan na meron palang recommendation na gano'n, na galing sa OGCC, gumawa na lang ng letter. Sinabing, sige, okay na, pwede na kayo mag-start ng iLotto. Ang ending, 2,000 outlet po ng Lotto ang na-terminate, ang namatay o nagsara na. Tuloy. Mr. Robles became the general manager, so meron na kayong narinig na plano. May plano po. But pero nakonsulta kayo? Opo, alam po namin. Alam nyo. Ang kinagulat nyo na lang, all of a sudden, boom, natuloy na. Opo. Okay. Mr. Robles, you might want to answer. Dito, magyayabang pa tong si GM Robles na hindi parang wala siyang kasalanan kasi hindi naman niya time kasi doon pa sa nakarang administrasyon pa nangyari yung yung plano. So makikita niyo rito yung iyayabang pa ni Robles. Thank you very much na in-acknowledge you na it's not under my time. Kung nga po ang tatanungin niyo po, it should be 11,000 outlets. Had it been under my watch, Mr. Chairman, hindi ako papayag sa 6,500. Wow! Tingnan nyo. Pinagmalaki pa niya na kung sa panahon daw niya hindi raw magsasara yung 11,000 to 6,500 na Lotto outlet dahil hindi daw niya papayagan. Pero ito, pakinggan ninyo to. That is a fact. Hindi po under my watch to, and I even asked my managers, why did you allow? And sila po ay kausap ng GM. I'm surprised why they did not raise that up. They are very close po with the past administration. So, well, they have the reasons for not saying it. Tama po sila. Hindi po dapat. But
ang trust naman of that administration is to modernize the 25-year-old system. Now, dalawa pa nga na laging nagbe-breakdown. So, tama po kayo. Hindi ho dapat pinasarayan at marami pong nawalan. At even po kami sana, we could be getting more income had the previous administrator not implemented that. When I came, awarded na po yan. May timetable na po ang implementation. Ms. Javier? So, iniabang pa niya na 25 years na na parang luma na yung sistema ng PCSO. Sa panahon niya, in-upgrade niya na para maging makasabay sa technology. Kaya in-launch yung e-lotto tsaka yung birthday panalo. So, yun yung pinakaano niya. Parang iniyabang niya rito na ako, sa panahon ko, binorganize yan. Pero hindi ko papayagan na magsara yung 2,000, yung 11,000 to 6,500 na lotto outlet. 'Di ba? Makikita nyo na parang hugas kamay na wala siyang kinalaman dun sa nagsara. Kasi kung sa kanyang panahon daw nangyari yan, hindi daw niya papayagan na magsara yung mga lotto outlet. So tuloy po natin to. To my understanding, kasi I was there during the opening, the PCSO then said that they're going to initially order 6,500 because katatapos lang po ng pandemic, hindi po yata kakayanin na ganun kadami yung order nila na machine. So we were just wondering, with due respect po, no, GM, nung time po na nag-order po ng machine na 6,500, kayo na po yung nakaupo. Di ba? Based dun daw sa understanding nitong presidente ng Lotto Outlet, na panahon niya na nang umu-order na dapat ng 6,500 na machine para do sa mga lotto outlet na yung mag-ano ng tayaba, yung magpiprint ng mga resibo or ng kung ano yung tinayaan. So, panahon pala niya yun, sabi niya. Pero ito, meron namang hirit dito si GM Robles na sa tingin po natin, mukhang may punto kasi malakas ang loob niya rito na sabihin ito ng harap-harapan na siya walang kinalaman dun sa nangyaring procurement ng 6,500 na machine. Honor, that is a big lie. That is a big lie. Our records will bear us out. I will have to correct this because this is a very, very big lie. And if she's under oath, so, sinungaling daw itong babaeng ito kasi meron naman daw siyang hawak na parang data na hindi sa kanya nangyari yung ganyang hindi pagbili ng machine ng lotto. Honor, she will be in trouble. To my understanding po, okay, granting po na na sila yung nag-order niyan. Pero during your time, alam niyo po na maaapektuhan yung 2,000 na agent. Sana po, gumawa na lang din po kayo ng paraan na tulungan po kami na wag pong masarado yung 2,000 na yan. Kaya so, yun lang naman yung punto nito ng presidente ng mga lotto outlet. Tama nga naman. Ikaw ang general manager nung time na yan. Sana man lang ginawan nyo ng paraan na may isalba yung 2,000 nagsarang lotto outlet. Diba? Kung talagang meron kang puso na tulungan yung mga kababayan natin, especially nga, sabi ng Senator Rapi Tulfo, yung iba dyan, mga OFW, mga retirees na pinag-ipunan para meron silang panghanap buhay. Meron silang pagkakakitaan dito, especially yung OFW, hindi na kailangan bumalik ng ibang bansa para makasama na yung kanilang mga pamilya, in-invest yung pera sa lotto outlet, tapos hindi naman pala matutulungan itong general manager hanggang sa magsara sila. So, asan yung puso para tulungan? Di po ba? Yun lang naman yung parang pinakapunto rito nung presidente ng lotto outlet. So, tuloy po natin ulit. po, masama po yung loob ng mga lotto agents kasi parang dahil po dyan sa e-lotto, parang hindi yun na po tinulungan yung mga iba na makapagbukas po sila. Kasi dati ho pre-termination lang, sumulat kayo, tapos ginawang termination, tapos nag-stoppage. From the stoppage itself po, dapat hindi na po kayo nag-issue mismo ng termination na kayo po yung nakapirma. Doon ho yung talagang alam na nila na talagang wala na pong... So yun, siya pa mismo yung nakapirma doon sa termination. So, paano niya lulusutan yan? Di po ba? So, doon pa lang sa pagpirma niya sa termination, parang ito, lumalabas na talagang dahil sa kanya, dahil wala siyang puso,
wala siyang pagmamalasakit sa mga kababayan nating pinaghirapan yung pera ma-invest dyan sa Lotto outlet, nagsara. Ilan po ang nawalan ng trabaho? 6,000 po yan. Kasi sa isang Lotto outlet, mostly nasa 3 katao po yung umaasa dyan. Kaya ganun karami po yung nawalan ng trabaho. Sa isang, bali kung yun nga, sabi ko 2,000 outlet times 3 po yun, so 6,000. So, marami-rami po talaga yun. Hindi po ba? Asahan kung stoppage po yan, kung mag-aantay po ng machine, sana hindi na lang po sila terminate. So ano nangyari po doon na Miss Xavier, doon sa 2,000 na Sarado na napasara? po sila lahat. Sarado na po lahat yung ano. Yun nga po yung humihingi sila ng tulong sa akin na kung maaari po na mabigyan sila ng chance na makapagbukas ulit. Ang problema po, wala po talagang available na machine. Pero open naman po na mag-apply ulit. Pero ang problema po, Yun nga, dahil nga walang machine, paano sila mag-ooperate? Hindi na nga umorder itong PCS o si GM Robles kasi nga tinerminate na nila yung yung pagbili ng mga machine. So, paano makakapag-open? So, dahil nga pinupush nila ng todo yung iLotto, kinalimutan na yung pagbili ng machine para hindi, yun, dahil sa nakalimutan na, hindi na makakapag-open ng outlet itong 2,000 na to. So, bakante na po yung 6,000 katao na umaasa dun sa Lotto outlet na yun. Nakaantay nga po sila kung kung kailan po magmamachine. Pero to my understanding, hindi pa po yata nag-uumpisa yung procurement or sinasabi po ng mga branch managers na magkakaroon po. Saka before po, umasa po yung mga ibang mga agents po na hanggat wala pa pong machine, yung po ng mga lumang machine namin na ginamit dito sa Luzon, ang ipapagamit. Ang alam ko po, parang dati pumayag nga po na yun ang gamitin. Hindi po namin alam kung anong nangyari, kung bakit. Kasi kung I already approached also po the OGCC, that's why I was late last time in coming here. Nakiusap po ako doon kay Attorney Quevedo na kung pwede pong i-extend po yung ELA para po hindi na muna po sila magsarado at pagbibigyan sila hanggat 4 months. Ang pakiusap lang niya po sa akin na i-inform ko daw po si GM na mag-apela lang para magkaroon po ng time na wag sila munang masarado kasi naaawa. So you're not sila. granted your request for an appeal? Kasi po, ang hinihingi lang po ni Attorney Quevedo that time is kung pwede daw pong sumulat sa kanila ng letter po si GM or si Chairman. So, ibig sabihin, may kakayanan pala itong general manager na matulungan dun sa yung mga nawalan o yung mga nagsarang Lotto outlet. Ang kailangan lang, gumawa lang siya ng letter para pigilan or matulungan itong 2,000 na Lotto outlet na nagsara. Pero ang nangyari, hindi gumawa ng sulat itong si Robles at pinabayaan yung 6,000, yung 2,000 Lotto outlet na nagsara. So, ibig sabihin, hindi nabigyan ng tulong. Asan yung pagiging Pilipino po natin ng ganyan? Di ba? Kapag nasa gobyerno ka nga, di ba? Parang parang yung PNP, to serve and to protect, di po ba? So, asan po yung paglilingkod sa taong bayan dyan? Kung napakasimple lang pa ng kailangan, gumawa lang po kayo ng letter para po matulungan itong mga Lotto outlet owner na to. Pero bakit ganun nangyari? Wala daw po kayong ginawang sulat para po mapigilan o matulungan man lang itong mga Lotto outlet. Kuha na humihingi po sila ng extension para magkaroon po ng time kung merong o-orderin na machine or something. Pero sinabi ko po yun kay AGM Arnel Casas na yun po yung request ni Attorney Quevedo na kung pwede gumawa po sila ng sulat na nire-request po nila na ma-extend po yung yung ELA para patuloy pa po sila na makapatuloy po na makapagpatay at hindi masarado yung 2,000. Kasi naaawa rin po siya dun sa mga agents na yun. At that particular time, parang nag-follow up ako, parang sabi po, hindi naman po talaga nangyari na nakagawa po ng apela. Kasi So yun, malinaw pong sinabi na hindi nga daw po nakagawa ng letter itong general manager. Hindi natin alam kung anong reason, kung ano po yung naging dahilan niya. Kasi wala na po siyang sinabi rito kung bakit hindi siya nakagawa ng letter. Pero ang punto rito, meron siyang pagkakataon
para pigilan na magsara yung yung 2,000 Lotto outlet. Pero wala po siyang ginawa or wala siyang nagawa. So kawawa naman po yung 2,000 Lotto outlet na may 6,000 katao na umaasa para doon sa kikitain ng Lotto outlet. So dito makikita po ninyo kung nasaan yung talagang yung pagmamahal sa ating mga kababayan na matulungan sila. So dito pinapakita lang po kung bakit nanggagalaiti rito si Senator Rapi Tulfo dahil 6,000 katao po ang nawalan ng pagkakakitaan. So ito, alamin pa po natin sa mga susunod na video kung ano yung mga gagawing hakbang ni Senator Rapi Tulfo para matulungan po itong mga kababayan natin nagsara yung kanilang mga Lotto outlet. So maraming salamat po.